Matapos makuha ang authorization mula sa barangay, wala kaming inaksayang oras ni RB. Ito na yun. So dito tayo magpa-park. Pagdating namin sa lokasyon, ito ang sumalubong sa amin. Mga signage na nagbabawal pumasok sa loob ng Green City. May yung ruins po nung nung dating simbahan dito. Yung dating simbahan. Hindi po kami makapag-amin kasi wala yung Okay po. Pero meron naman po kaming po. Naging laman ng balita noong 2023 ang kaguluhang naganap dito sa pagitan ng mga security guard ng Green City at mga magsasaka ng Mabilog. Ito ay matapos barikadahan ng mga gwardiya ang lupang sakahan na sinakop na ng korporasyon. Hindi pa tapos ang usapin kaya nananatiling mahigpit ang seguridad dito. Yung ruins lang naman po yung kukunin namin. Kasi for yung Hinahanap po namin yung dati pong paliguan ng mga Ang problema po kasi hindi kami pwede magpapasok kasi kahit may permit po kayo, wala po yung OIC namin. Hindi po kami makakapag-decision tungkol dyan. kahit po ba via call, hindi po siya. Hindi po pumapayag sa sir namin. Baka next day po pwede, bumalik na lang kayo. So ayan. Dito tayo sa tapat ng Green City. Pagdating natin, sinalubong agad tayo ng security, si Ma'am Aspiras. Sad to say, although meron tayong authorization, wala dito yung OIC nila. So walang mag-a-approve kung papayagan tayong pumasok or hindi. Hindi raw sila pwedeng mag-decide. So according kay Cap, yung ruins daw ng simbahan, yung sahig, nandito lang sa labas ng Green City. Yung paliguan ng mga praile daw noon ay nasa loob. Technically, yung permit, kailangan natin siya para doon sa loob. Pero, ito yung concern natin kasi, kung hahanapin natin dito yung ruins ng simbahan, hindi namin alam kung saan kami exactly magsisimula. Kasi kung titingnan nyo, sobrang masukal nung paligid. And nakakatakot siyang pasukin kasi hindi natin alam, baka mamaya merong ahas kasi medyo maraming ahas dito. No? At yan, nakikita nyo si Rizal Tambay. Si Rizal Tambay. Boss! Ha? Ano yan? Ano yan? Bato lang yan. Bato lang yan. Yan. Bato lang yan, boss. Ayun, ang daming bato. Nakaisip ng ideya si Rizal Tambay. Maghanap daw kami ng matatanda sa lugar na pwedeng matanong. Dito namin nakasalubong si Tatay Larry na napag-alaman naming isa pala sa mga magsasaka ng Mabilog. Panahon ng Kastila, kaya binabaw na lang kayo mga tao. Kaya nagtuturo sa amin, ang lolo namin. Hindi kasi yung pang iba, diyang nililibig yung mga bata-bata. Hindi niyo po siya naabutan. Hindi ko naabutan na yun. Kasi nung nagtuturo sa amin, yung mga lolo namin. So sabi ni Tatay Larry, sabi daw nung tatay niya, nung lolo niya dati, dito daw sa area na to, yung simbahan na panahon pa raw nung Kastila, nung yun ay nakatayo. Sinubukan namin ni Rizal Tambay na libutin ang sinasabing lokasyon sa pagbabaka sakaling may mahanap kaming patunay na nandito nga ang sinasabing simbahan na nasunog. I think hindi ganun kadali na hanapin yung mga ruins na yon. Kasi sobrang tagal na raw na wala yon. Wala namang na-preserve na part maliban dun sa cruise na nakuha nga ng pamilya ni Ate Dulot. Ang naalala ko, baka naghahanap tayo ng wala. Woohoo! Okay. Ito ngayon yung yung area na tinuro ni Kuya Larry kanina. Sabi niya, sabi rin daw ng lolo niya, and actually ito rin yung sinabi ni Cap kanina, na nandito lang sa bungad niya yung area kung saan nakatayo yung simbahan na yung dati. yes, nag-possible na dito talaga sa area na to. Kasi nga itong area na to, hindi siya tinutubuan ng ng mga damo. Itong area na to, kung mapapansin natin, medyo malawak nga siya. Wala masyadong puno. Walang puno na malalaki or matatandang puno. Saka napansin namin dito sa area, maraming bato. Hindi lang namin sure kung yung mga bato na to, manatambahan, ito yung mga bato na to. Pero pakiramdam ko tambak lang siya eh. Kasi kung titingnan mo tong puno na to, itong puno na to, pansin mo palubog siya ng ganun. Hindi naman ganun ng hindi ganun ng puno, di ba?
Usually, ang puno, nakalabas yung ugat niya, kagaya nun. Nakalabas yung ugat. So, meron siyang sign na natambakan na siya. Yes. Mismo. Sabi nga rin, nagkukwentong mga matatanda, kwento daw ng mga lola nila, ng mga lolo nila, dito sa area na to, merong mga nangyayaring pagpaparamdam. Kasi nga, yung simbahan na nakatayo dito, although panahon pa siya ng Kastila, umabot siya nung panahon ng giyera. At maraming araw pinatay dito sa area na to. Maraming mga tinapon na bangkay. And plus, kalaunan, yung mga naagasan, dito naglilibing ng mga fetus, ng mga sanggol. Pero hindi yung hindi yung mga kwento ng kababalagan ng habol natin dito. Ang habol natin dito, makahanap ng ebidensya na dito talaga sa area na to, itinayo yung lumang simbahan na yun. Or dito siya nakatirik dati. Possible na dito yan. Kasi nung panahon ng Kastila, ay, hindi naman ganito yung tsura ng area na to eh. Kasi yung pinakang national highway, nandun doon sa baba. Yung main itong- road nila. Oo, so itong lugar na to, masukal to, gubat. Medyo disappointed ako ngayon kasi hindi tayo nakapasok sa loob ng Green City. Although meron tayong authorization galing sa barangay, wala naman yung OIC ng mga gwardiya na siyang mag-approve kung papayagan ba tayong pumasok sa loob or hindi. Correct. No, pero may chance tayo kasi pwede tayong bumalik at kung i-approve nga tayo, makakapasok tayo sa loob, makakapag-observe. Hindi namin kailangang puwersahin din yung mga gwardiya kasi ginagawa lang yung duty nila. Yes, At tama. saka wala silang karapatan na magpapasok talaga. So, ngayon, although hindi natin nahanap yung ruins ng simbahan, sana payagan tayong makapasok sa Green City tapos makita natin doon yung sinasabing paliguan ng mga praile. Kasi yun man lang ebidensya na meron yung simbahan dito na itinayo noong araw. Tsaka para alam din nila na yung krus na kay Ate Dolor, connected yun dito sa ginagawa natin ngayon. Ba? Yun yung origin kung bakit natin hinahanap to ngayon eh. Then, kapag nakabalik tayo at pinayagan tayong mag-ocular, sana payagan din tayong mag-aerial observation. Kasi mas mapapadali kung gagamit tayo ng drone sa paghahanap ng mga hinahanap natin. In short, next visit natin, kailangan natin ng piloto. Kailangan natin si Bostonyo. Boss Tonyo. See ya! Shoutout nga pala sa mga batang tagapunta. Salamat sa suporta.